Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat! Nandito na naman tayo sa ating panibagong lesson sa araw na ito. Welcome muli sa ating online Bible class at ihanda nyo na ang inyong mga sarili sa pag-awit, pag-memory verse, sa ating mga artwork, at higit sa lahat sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So mga bata ay huwag makipagdaldalan habang nakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi pag nakipagdaldalan kayo, wala kayong maintindihan. Tama ba? Okay. So ngayon ay simulan na natin. Simulan natin sa pananalangin. Tayo muna ay manalangin. So pikit ang mata, tungo ang ulo, tayo mag-pray. Aming Panginoon, magandang araw sa araw na ito. Maraming salamat na muli ay dinala nyo kami, Panginoon, sa araw na ito. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga batang ito upang makinig at mag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Gabayan nyo kami at kayo po, Panginoon, ang maitaas at madakila sa araw na ito. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mga bata, ay simulan na natin o bawat isa ay ngumiti na muna. Raise the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Love is the flag flown high from the castle of my heart, for the King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence there. Love is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Love is the flag flown high from the castle of my heart, for the King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence there. First Timothy chapter 1 verse 17. The Bible says, "Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever." Ephesians 5:8, the Bible says, "But now are ye light in the Lord, walk as children of light." Ephesians 5:8, the Bible says, "But now are ye light in the Lord, walk as children of light." Ephesians 5:8, the Bible says, "But now are ye light in the Lord, walk as children of light." Ephesians 5:8, the Bible says, "But now are ye light in the Lord, walk as children of light." Ephesians 5:8, the Bible says, "But now are ye light in the Lord, walk as children of light." Exodus chapter 14 verse 14, the Bible says, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." Exodus 14 verse 14, the Bible says, "The Lord shall fight for you, and he shall hold your peace." Exodus chapter 14 verse 14, the Bible says,
The Lord shall fight for you, and he shall hold your peace. Exodus 14:14. The Bible says, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." Exodus chapter 14, verse 14. The Bible says, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." Exodus chapter 14, verse 14. The Bible says, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." Okay. Luke chapter 18, verse 1. The Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." Luke chapter 18, verse 1. The Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." 18 verse 1, the Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." Philippians chapter 4 verse 19, the Bible says, "But my God shall supply all your needs according to His riches glory by Christ Jesus." Exodus chapter 14 verse 14, the Bible says, "The Lord shall fight for you, ye shall hold your peace." Luke chapter 18 verse 1, the Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." Philippians chapter 4 verse 19, the Bible says, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Exodus chapter 14 verse 14, the Bible says, "The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace." Luke chapter 18 verse 1, the Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." Luke chapter 18 verse 1. Philippians chapter 4 verse 19, the Bible says, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Philippians chapter 4 verse 19. Luke chapter 18 verse 1, the Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1, the Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1, as the Bible says, "Men ought always to pray and not to faint." You pray. At ngayon mga bata, dadako na tayo sa ating panibagong story. Ayan. At bago tayo pumunta sa story natin, ano nga yung story natin last week? Sino kayang nakakaalala? Isipin natin. Yun ay patungkol kay Moses at ang pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Amalekites. So kung maaalala nyo mga bata, si Moses ay umakyat sa bundok at kapag ka bumababa ang kanyang kamay, natatalo sila. At sino yung dalawang lalaki na tumulong kay Moses para manatiling nakataas ang kamay niya? Si Aaron at si Hur. Ayan. So doon sa pakikipaglaban nila sa Amalekite, sila ay nagtagumpay. Muling pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa mga Israelita at kay Moses. At ngayon mga bata, sa ating bagong story, pagkatapos nilang lumaban sa mga Amalekites, mga bata, alam nyo ba, nabalitaan ni Jethro ang kabutihan ng Panginoon sa mga Israelita. Sino si Jethro, kuya?
Mga bata, si Jethro ay tatay ng asawa ni Moses. So, sa ating story ngayon, nandyan si Jethro, si Zipporah, siya ang asawa ni Moses, at ang dalawang anak ni Moses na si Gershom at Eliezer. So ngayon mga bata, nung marinig ni Jethro ang kadakilaan ng Panginoon na ang mga Israelita ay nakalabas sa Egypt, ang sabi ng Bible mga bata, pinuntahan ni Jethro si Moses. At kasama ni Jethro si Zipporah, ang asawa ni Moses, at ang dalawa niyang anak na si Gershom at si Eliezer. At ang nangyari mga bata, tuwang-tuwa si Moses. Nakita niya ang kanyang tatay, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak. At siya ay sinalubong ni Moses mga bata. Sinalubong ni Moses ang kanyang tatay, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Tuwang-tuwa siya sapagkat mahabang panahon siyang nawala. At alam niyo ba mga bata, sabi ng Bible ay pumunta si Moses at si Jethro doon sa isang tent at sila'y nag-usap. Nagkwentuhan sila at sinabi ni Moses sa mga bata kung paano sila pinalabas ng Panginoon sa Egypt. Kinuwento ni Moses yung 10 salot. Naalala niyo ba yun mga bata? 10 salot na ginawa ng Panginoon sa Egypt para sila'y makalabas. Kinuwento rin ni Moses na sila ay tumawid sa Red Sea na hinati ng Panginoon ng tubig. Diba? Naalala niyo yun? At pagkatapos nun ay nakarating sila sa isang lugar na mapait ang tubig. Pero nag-provide ang Panginoon para maging hindi na ito mapait at maiinom nila. At ang lahat ng mga himala at ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon ay kinuwento ni Moses hanggang dun sa nanalo sila sa Amalekites. Kaya si Jethro mga bata, ang sabi ng Bible, si Jethro ay tuwang-tuwa, siya ay nagpuri sa Panginoon. Ang sabi ng Bible mga bata, purihin ang Panginoon na siyang nagpaalis sa mga Israelita sa bayan ng Ehipto. Yan ang sabi ni Jethro mga bata. At ang sabi po ng Bible mga bata, si Jethro ay nagpuri sa Panginoon kasama ni Moses at ng mga Israelita. Kasi mga bata, ganun kadakila ang Panginoon sa buhay ni Moses at ng mga Israelita. Kaya sa ating buhay mga bata, ganun din. Gagawa ang Panginoon ng iba't ibang paraan, iba't ibang mga bagay para mapatunayan sa atin na siya ay Diyos na buhay. At mga bata, pagkatapos nilang magpuri sa Panginoon, sapagkat nabalitaan nga ni Jethro ang kabutihan ng Panginoon sa mga Israelita, kinaumagahan, alam niyo ba mga bata, nakita ni Jethro, si Moses ay nakikipag-usap sa mga Israelita. Alam niyo ba mga bata, ang mga Israelita ay libo-libo sila kasi sila ay nahahati sa 12 tribo. At ang sabi ng Bible mga bata, nung nakita ni Jethro si Moses na nakikipag-usap sa mga Israelita, siya'y nagulat. Kasi mga bata, sabi ng Bible, si Moses, kausap niya ang lahat ng mga tao mula umaga hanggang gabi. Tingnan niyo mga bata, no? Maghapon, mula umaga hanggang gabi, kausap ni Moses yung mga Israelita, ang dami-daming tao. At tinanong ni Jethro si Moses. Ang sabi ni Jethro, bakit sila lumalapit sa iyo? Ang sabi ni Jethro kay Moses, hindi mabuti ang iyong ginagawa, Moses. Sapagkat sa inyong ginagawa, ikaw ay mapapagod. At ang bayan ay mapapagod din. Kayo ay manghihina sa inyong ginagawa. Kasi mga bata, biruin nyo, si Moses lang ang kinakausap ng mga tao sa maghapon? Bakit? Kuya, bakit po kinakausap nila si Moses? Kasi mga bata, ang lahat ng mga taong Israelita ay lumalapit kay Moses at nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin ayon sa gusto ng Panginoon. Meron namang ibang lumalapit, Moses, anong gagawin ko sa ganito kong problema? Yung anak ko, Moses, ayaw sumunod sa akin. So lahat ng mga tao doon sa panahon ni Moses, yung mga Israelita ay nagtatanong.
At sinagot ni Moses si Jethro. Ang sabi ni Moses, kasi po, ang mga Israelita ay nagtatanong sa akin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. At akin silang tinuturuan ng mga kautusan ng Panginoon at kung paano sila lalakad sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya't ang sabi ni Jethro sa kanya, ganito ang iyong gagawin. Moses, ikaw ay makinig at ikaw ay bibigyan ko ng payo. Mga bata, alam nyo ba ang sabi ni Jethro? Ikaw, Moses, ay pumili ng mga lalaking may takot sa Diyos. Pumili ka ng mga lalaking totoo, ayaw ng kasinungalingan, hindi nagsisinungaling, at tapat. At itong mga taong ito, itong mga lalaking ito, sila ay gawin mo ring mga pinuno sa mga Israelita. Sa bawat libo, maglalagay ka ng tao. Sa bawat isa-isandaan tao, sa bawat 10-10 katao, sila ay mamumuno upang sila ang kakausapin ng mga Israelita patungkol sa kanilang mga tanong, sa kanilang mga problema. At saka lang sila lalapit sa iyo, Moses, kapag sila meron ng mas malaking problema or meron silang mas malaking katanungan. Alam niyo ba mga bata, tuwang-tuwa si Moses kasi sa dinami-dami ng mga Israelita, siya lang mag-isa ang nagsasalita. Kaya tuwang-tuwa si Moses sa payo ng kanyang tatay. At ang nangyari mga bata, sabi ng Bible, pumili si Moses ng mga lalaking tapat, may takot sa Diyos, at ayaw ng kasinungalingan. Pumili siya at ito'y kanyang ginawa ring mga pinuno sa bawat hati ng mga Israelita upang ang ibang mga taong ito na pinili niya ay magbigay din ng hatol, magbigay din ng kaalaman at sumagot sa mga tanong ng mga Israelita. Kaya't pumili na si Moses at ang sabi ng Bible mga bata, ang lahat ng mga mahihirap na tanong, ang mga malalaking problema, sakalang kay Moses dinadala. Kaya, ang sabi ng Bible mga bata, kagaya ni Moses, tayo ay laging susunod sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda sa atin. Bakit? Kasi mga bata, sila ang ginagamit ng Panginoon para ikaw at ako ay turuan ng tamang bagay patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya pagkatapos ni Moses magtalaga ng iba't ibang mga lalaki rin na magtuturo sa mga Israelita, si Moses ay gumaan ng trabaho at hindi na rin siya nahirapan kagaya dati. Kaya mga bata, kagaya ni Moses, sumunod din tayo sa ating mga magulang. Kasi ang ating mga magulang ay nagtuturo sa atin para sa ating ikabubuti. Ang mga magulang natin, lalo na sila'y sumusunod sa salita ng Panginoon, kaya dapat din susundin natin sila kasi sumusunod din sa Panginoon. At tatandaan nyo mga bata, kagaya ni Moses, hindi tayo mapapahamak. Kaya, minsan may mga bata kayong nakikitang napapahamak kasi ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Parang ikaw din. Minsan, sabi sa'yo ni nanay or ni tatay, huwag mong gagawin yan. Nung ginawa mo, ayun, napahamak ka. Minsan, sabi ni tatay, ni nanay, huwag kang pupunta doon. Pumunta ka pa rin. Ayun, napahamak ka. Ganon din yung nangyari kay Moses. Pagkatapos siyang payuhan ng kanyang tatay, sinunod niya ito at siya ay napabuti. Kasi mga bata, ganon ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo ay mapabuti, mapaayos ang ating buhay sa mundong ibabaw. Kaya kagaya ni Moses mga bata, susundin natin palagi ang ating mga magulang, okay? At higit sa lahat, itong mga bagay na ito ay nararapat nating gawin para sa kapurihan ng Panginoon. Listening to the voice of Jesus as He speaks.
kids, are you ready sa ating memory verse sa araw na ito? Okay, huwag kalimutan na kopyahin ang ating memory verse. Pero bago yan, tayo muna ay magbabasa ng ating memory verse. As you see, ay ang ating memory verse sa araw na ito ay mula sa book of Proverbs chapter 8 verse 33. Okay, basahin ko muna at kayo ay sumunod. Okay? Proverbs chapter 8 verse 33, the Bible says here, instruction and be wise and refuse it not. Proverbs chapter 8 verse 33. Okay, mga bata, ano kayang ibig sabihin ng ating memory verse sa araw na ito? Ang ibig sabihin ng ating memory verse ay makinig sa mga turo or habilin, lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Okay? Makinig sa mga turo at maging marunong at wag nating itong tanggihan. So, yun ang ibig sabihin ng ating memory verse sa araw na ito. Ngayon naman ay sabayan nyo ako sa pagbabasa ng ating memory verse. Okay? Proverbs chapter 8 verse 33. The Bible says here, instruction and be wise and refuse it not. Proverbs chapter 8 verse 33. Okay, isa pa. Proverbs chapter 8 verse 33. The Bible says here, instruction and be wise and refuse it not. Proverbs chapter 8 verse 33. Okay, so mga bata ay dadako tayo kung saan ay magtatanggal tayo ng mga words. Okay, so mamaya nyo nang kopyahin ito at wag nyo kalimutan na kopyahin ito sa inyong mga bahay or kung saan kayo nakikinig ng ating online Bible class. Okay, ito ay tanggalin na natin itong Proverbs chapter 8 verse 33. So mga bata, talasan nyo ang inyong mga mata at para matandaan nyo kung ano ang mga nakasulat na mga words dito. Okay? Okay, ano tinanggal ko muli ng mga words? Proverbs chapter 8 verse 33. Okay, so Proverbs chapter 8 verse 33. Let's recite. Ready? Go! Proverbs chapter 8 verse 33. The Bible says here, instruction and be wise and refuse it not. Proverbs chapter 8 verse 33. May tinanggal muli ako ng mga words. So, ano yon ang mga words na tinanggal ko? Okay, let's recite. Proverbs chapter 8 verse 33. The Bible says, ano ang nakasulat dito? Okay, very good. Here, instruction and be wise and refuse it not. Okay, ibabalik ko mga bata ang ating verse. Proverbs chapter 8 verse 33. Okay, tingnan nyo mabuti muli. Kasi may tatanggalin muli ako ng mga words. Proverbs chapter 8 verse 33. The Bible says, sige nga, tingnan natin kung ano ang mga nakasulat dito kanina. Natandaan nyo pa ba? Okay. Here,
instruction, and be wise, and refuse it not. Okay, very good. So, ngayon, ang pinakalas na tatanggalin ko, mga bata, ay and refuse it not. Okay, let's recite Proverbs chapter 8, verse 33. Ready, go! Proverbs chapter 8, verse 33, the Bible says, hear instruction and be wise and refuse it not. Proverbs chapter 8, verse 33. Ngayon naman, samahan niyo ako sa pagbubuo ng ating memory verse. Okay? Proverbs chapter 8, verse 33. The Bible says, hear instruction. Ano ang kasunod? And be wise. Tama. At ang pinakalas na mga words ay and refuse it not. Okay. Ang gagaling naman ng mga bata. Okay. So, isa na lang. Last natin na basahin ang ating memory verse. Okay. Ready? Go! Proverbs chapter 8, verse 33. The Bible says, hear instruction and be wise and refuse it not. Proverbs chapter 8, verse 33. Okay? Huwag niyo kalimutan, mga bata, na sa ulihin yan sa inyong mga bahay. At nakita natin na kakaunti lang ang ating memory verse sa araw na ito. Okay? So, abangan nyo muli next week ang ating mga panibagong memory verse at panibagong mapag-aralan. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, all are precious in His sight.
idikit natin ang ating mga ginawang tenga sa ating ginawang headband. At tapos na ang ating listening ears craft. At dito na nga nagtatapos ang ating online Bible class sa araw na ito. Maraming salamat sa Panginoon dahil muli namin kayong nakasama. Nawa sa mga susunod naming online Bible class ay makakasama pa namin kayo. At mga bata, huwag kakalimutan ang natutunan natin sa araw na ito. Dapat ay marunong tayong makinig. Kaya mga bata, kung anong sasabihin sa atin ng ating mga magulang, basta ang payong ito ay maganda, dapat natin itong sundin. Lalong-lalo na ang mga bilin ng Panginoon na nagmula sa ating Biblia. Kaya sa ating pagtatapos, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Aming Panginoon, magandang hapon pong muli. Maraming salamat po sa aming online Bible class na tapos sa hapon pong ito. Panginoon, ang papuri po sa inyo lamang at nawa po Panginoon, ang mga natutunan po namin ay patuloy namin gawin sa aming buhay. Patawad po sa aming mga pagkukulang at salamat po Panginoon dahil namatay ka po sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ang aming mga kaluluwa, Panginoon, mula sa apoy ng impyerno. Nawa nga po, Panginoon, ang lahat ng kasama namin sa online Bible class namin sa araw na ito ay makatiyak talaga ng pagtungo sa langit. Iyon ay ang makukuha namin sa pagsisisi ng aming mga kasalanan at pananampalataya sa inyong puntong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, ang pinakamataas na purit pa salamat ay binabalik po namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.